Okay, special episode, April 1st, first Tuesday, no? 32:28, 32:29, and 32:30. Kukuha tayo dito ng tatlo. Alamin natin kung ano yung mga ugali, no, at consequences na magdudulot ng pagbagsak ng kalusugan, pagkalugi ng negosyo, pagbarang, pagkulang, pagsumpa at pagayuma sa inyo. Ito po yun. Kukuha tayo dito ng tatlo. Una, Diyos ko, imagination. Pangalawa, evidence. And pangatlo, protest. O, hindi ito maganda. Alam niyo kung bakit? Dahil sa imagination pa lang, katapat niya ay supernatural. Ibig sabihin nun, may mga tao talaga na ginagamit yung imahinasyon nila kung paano kayo siraan, no? Base sa mga ebidensya na nakikita, nalalaman at nadidiskubre nila. At magpoprotesta ang kalooban dahil sa hindi nila matanggap na ganun ang nangyayari. So kung ikaw yung tipo ng tao na nakipaghiwalay ka, kung sa tingin mo okay yung hiniwalayan mo, huwag kang umasa. Dahil baka naging okay lang siya kasi palihim kanyang sisiraan. Alam niyo ba na kapag yung tao nagpabarang, they make sure na may communication pa sila doon sa victim nila para ma-monitor nila kung kumusta ba ang resulta ng barang nila. Kaya po ganun yun. Sorry. Makati lang talaga lalamunan ko. Ngayon, kung ang isang tao nahuli ka, halimbawa sa pera, na yung pera na dapat para sa pamilya, sa anak, ay ginastos mo sa luho, magagalit yun. Magpuprotesta yun. Aawayin ka. Magkakaroon kayo ng sagutan hanggang sa humantong kayo minsan sa kaso. Minsan, yung iba talaga gumagamit na ng dahas, di ba? Ito yun. So kung ikaw yung tipo ng tao na umaangat sa buhay, asahan mo kaakibat nun. Inggit, paninira, pangungutya, at ando doon din yung may mga tao kang naaapakan, nasasaktan, tinatalikuran, iniiwanan, pinapabayaan. So hindi mo rin sila masisisi kung magdasal sila ng masama laban sa iyo. Dahil alam nyo, minsan sa ibang tao, may mga taong masama ang loob sa inyo na namamatay na lang, baon hanggang libingan ang sama ng loob. So, posible ito mga anak tungo sa magulang or mga pagkukulang ng magulang tungo sa anak. Kaya nga, nagkakaroon ng protesta. Nakikita yung ebidensya. Yung ebidensya nakikita lang. Kung gusto nyong malaman sino nagbarang, sino nagkulam, iparitual nyo. Kung gusto nyo malaman kung bakit lumalala yung sakit nyo, lumalala ang kamalasan, parang ang malas ng love life mo, parang ang malas ng bahay, ng property, ng lahat-lahat, iparitual mo, ipareading mo, nang malaman mo kung paano ito ingatan at iwasan na lumala mamayang gabi papasok. Kasi kung relationship nyo, alam nyo ba na yung kapag nagkaroon ka ng relasyon sa isang tao, di ba may intimacy? And then, pag nagkahiwalay kayo, there is a chance and that intimate moment ay, yung energy ng intimate moment ay gamitin ng mambabarang para mabarang ka. Lalong-lalo na kung hindi niya matanggap na iniwanan mo siya or pinagpalit mo siya. Hindi niya matanggap na ganito, ganyan, di ba?
hindi mo rin sila mabe-blame. So, kung ayaw mo mangyari yan sa'yo, dapat maging lenient ka sa buhay mo. Ipareading mo kasi mag-uumpisa ang Abril. Alamin mo kung ano mangyayari sa negosyo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa'yo, no, sa kalusugan ninyong lahat. Ganun dapat. Kasi, mas maganda yung nakahanda ka kaysa wala kang alam at magkakaroon ka ng palpitation dahil sa takot at kaba. At ito pa kakatandaan nyo. Ang isang ritual, para itong gamutan, na di ba kapag natigil yung gamot, lalala yung sakit, ganun. So kung nag-umpisa kayo ng ritual at hindi ninyo tinapos, ibig sabihin, meron at meron yan consequences. Lalong-lalo na kung hindi nyo na-seal, hindi nyo napasalamatan, at hindi nyo naproteksyonan ang kabuuan. Kasi may mga tao na nagpaparitual para lang sa sarili nila. Nakalimutan nila na kapag nalaman ng kalaban na may protection ka, yung una nilang tatamaan is your immediate family. And then after that, yung trabaho mo, negosyo mo, at lahat ng taong malapit sa'yo. So, kung ayaw mo mawala lahat yan, lahat sila proteksyonan mo. Kasi, limbawa, nagpatanggal ka ng barang. Tapos ikaw, at yung kapatid mo meron, pero magulang mo wala, kawawa sila. Kasi, idadamay sila talaga ng mga taong naninira sa'yo. Gagawin silang panakot sa'yo, di ba? So, ganun yun. Masakit lang lalamunan ko, pero kailangan ko itawid ito. Dahil maraming nagpipian sa akin na gusto niyong magkaroon ako ng general reading. So, sa gusto pong magpabook ng full private reading, message lang po kayo. Ito yun, special reading. So, we will proceed with the 3 remaining episode. Please do follow, like, and share. And support niyo na rin po yung YouTube channel ko and then Facebook account. Thank you.